Nang matanggap ni Takahashi ang liham, ipinapayo niya ang mga taga-benta na hindi marunong na sumakay sa palasyo, ngunit pinili pa rin niyang gawin ito. Ipinakita nila ang mga guwardya ng palasyo ng liham, pinapayagan siya sa loob, ngunit dapat mag-isa na walang sandata. Ang pelikula ay nagsisimula habang sumuko ang Japan dahil sa mga pambobomba na dinala ng bomba ng atom mula sa mga kaalyado. Noong Agosto 30, 1945, sa isang eroplano na 50 milya mula sa Tokyo, ang Brigadier General Bonner Fellers ay lumipad sa Japan bilang bahagi ng lakas ng trabaho. Natatakot siya na ang Japan na nahulog niya sa pag-ibig ay nagbago na lampas sa pagkilala dahil nakita niya ang mga larawan sa pag-reconnaissance ng aerial at halos hindi makikilala ang bansa. Sa susunod na silid, ipinagbigay alam ng mga Fellers kay General Douglas MacArthur na pinangunahan ni Emperor Hirohito ang kanyang mga tao isang buwan na ang nakalilipas. Sinumpa nila ang kanilang kapatan sa kanya at inutusan silang matiis ang matiis. Gayunpaman, kung inutusan niya silang sumuko, susundin siya ng mga tao. Dinagtagal ay nakarating sila sa Atsugi Airfield sa Japan, kung saan binabati sila ng militar at pindutin upang tanggapin sila sa bansa. Nagmaneho sila ng maraming mga warplanes, machine, at sinunog ng mga bahay, habang ang mga tao ay nagsisikap na mag-scrape sa pamamagitan ng kung ano ang maaari nilang mailigtas. Ang kanilang himpilan ng Military High Command ng Estados Unidos ay nasa Daiichi Building sa Tokyo, sa tapat ng Imperial Palace. Inutusan ni General MacArthur ang mga Fellers na arestuhin at dalhin ng hustisya sa 30 Class A war criminals na malapit kay Emperor Hirohito. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na ihanda ang mga suspek na nagsisimula sa dating punong ministro na si Hideki Tojo. Nang maglaon, inayos ng mga Fellers ang mga pag-aresto na may limitadong oras at nang sabay-sabay. Hanggat maaari bago ang mga general ng Hapon ay gumawa ng seppuku, isang ritual na pagpapakamatay upang mapanatili ang kanilang karangalan. Bago siya umalis, pribado niyang inutusan ang kanyang tagasalin ng Hapon at driver na si Takahashi upang hanapin ang kanyang dating siga, si Ayashimata. Pagkatapos, sinalakay nila ang bahay ng Tojo. Pagdating nila, naririnig nila ang isang putok at nakita siyang dumudugo mula sa isang sugat sa bala sa kanyang dibdib. Sa kabutiang palad, maaari silang bigyan siya ng medikal na atensyon at arestuhin siya pagkatapos. Kailangan nilang panatilihin siyang buhay ng sapat upang harapin ang pagpapatupad. Pumalik sila sa punong tanggapan at nag-uulat sa MacArthur na matagumpay silang nakakulong ng 26 sa top 29 na inakusahan ang mga kriminal na digmaan. Ngunit ang iba ay kumuha ng kanilang sariling buhay. Ipinagbigay alam ni MacArthur sa mga Fellers na kinuha ng Pangulo ng Estados Unidos ang Emperor sa protektadong listahan at maaari siyang subukan bilang isang kriminal na digmaan. Pagkatapos, inutusan ng MacArthur ang mga Feller upang matukoy kung si Emperor Hirohito ay dapat na arestuhin at sinubukan para sa pag-udyok ng digmaan laban sa Estados Unidos at pinangangasiwaan ang hindi masabi ng mga kabangisan o kung papayagan siyang manatiling namamahala. Ang huli ay magpapadala ng mensahe sa mga Hapones na ang post-war American mission ay hindi upang sakupin at kontrolin, ngunit upang mapadali ang muling pagtatayo at pagbawi ng bansa ng mga tao. Ang general ay nagbibigay sa kanya ng 10 araw para sa kanyang pagsisiyasat at magpapasya lamang batay sa ulat ng mga Fellers. Natatakot ang mga Feller na ang kapalaran ng Emperor ay maaring humantong sa isang pag-aalsa. Sinusubukan niyang uminom ng kanyang mga problema habang nagpupumig siya sa ideya ng pagsisiyasat. Mayroon siyang isang espesyal na pagmamahal para sa Japan na pinag-aralan niya dati. Isang mag-aaral na paglilipat ng Hapon na nakilala niya sa kolehiyo sa Amerika, Ayashimata. Kinabukasan, ipinagbigay alam ni Takahashi sa mga Fellers na ang apartment ng Tokyo ng Aya ay nahit sa isang pambobomba 3 buwan na ang nakalilipas. Ang mga Fellers ay nagpapanatili pa rin ng pag-asa dahil naaalala niya na siya ay nahalili sa isang paaralan malapit sa Shizuoka, bayan ni Aya, at inutusan siyang makipag-ugnay sa kanyang tiyuhin na si General Kejima dahil alam niya kung nasaan siya. Nang maglaon, ipinagbigay alam ni Fellers sa kanyang mga tauhan ng bagong misyon at nag-iipon sila ng isang listahan ng mga taong nagpayo kay Emperor Hirohito na magsimula ang digmaan. Wala sa mga Hapones na palakaibigan sa mga Amerikano ang kabilang sa kanila. Nag-resort sila sa Tojo para sa karagdagang impormasyon. Nalaman nila na ang Emperor na ginawang Tojo at ang utos na salakay ng Pearl Harbor ay nagmula sa kanyang tanggapan. Bisitahin nila siya sa Sugamo Prison kung saan naghihintay siya ng paglilitis para sa mga krimen sa digmaan. Siya ay pinananatiling buhay ng sapat upang harapin ang pagpapatupad. Nagbabanta ang mga Feller sa buhay ng Emperor at kapalit, humihingi siya ng 3 pangalan na kasangkot sa digmaan. Ngunit si Tojo ay nagbibigay lamang sa kanya ng isang pangalan. Binibigyan sila ng pangalan ni Fumimuro Konoe, ang dating punong ministro. Kaagad, ang Fellers ay pumupunta sa tirahan ni Konoe upang makapanayam sa kanya. Inaangkin ni Konoe na siya ay tinanggal mula sa kapangyarihan 3 buwan bago nangyari ang Pearl Harbor dahil lihim siyang nakipag-ayos kay Pangulong Roosevelt upang maiwasan ang salungatan. Pagkatapos, tinanong ni Fellers si Konoe kung ang Emperor ay may pananagutan sa pagsisimula ng digmaan. Si Konoe ay hindi nagbibigay ng katibayan na sinasabi hindi ito isang itim at puti na issue dahil sinusubukan nitong tugunan ang mga aspeto mula sa magkabilang panig ng salungatan. Pareho silang nagtaltalan na ang kanilang mga bansa ay nawala ng maraming buhay at nagbabalik lamang ng apoy. Sinasabi niya na sinusunod lamang nila ang pamunuan ng Amerika sa pamamagitan ng pagkuha ng teritoryo sa pamamagitan ng lakas na binabanggit ang maraming mga bansa na nasakop ang mga kontinente para sa kapangyarihan bago at ang Japan ay hindi na iba. Inutusan niya ang mga Feller na makipag-usap kay Kichi Kido, Lord Keeper ng Privy Seal. Habang naghihintay si Fellers na makipagkita kay Kido, ipinagbigay alam sa kanya ni Takahashi na hindi magpapakita si Kido dahil natatakot siya na maaresto siya. Ina-update ng mga Fellers si MacArthur tungkol sa kanyang pag-unlad at ipinapaliwanag na ang Kido ay maaring maging susi sa kanyang pagsisiyasat, ngunit hinahanap pa rin nila siya. Inutusan siya ni MacArthur na bumalik lamang kung nahanap niya siya.
Pumalik ang mga feller sa kanyang tanggapan at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mga pangunahing manlalaro na nagpapahintulot sa Japan na pumunta sa digmaan, lalo na ang mga malapit sa emperor. Ang trono ng Chrysanthemum ay isang misteryo maging sa sarili nito. Di nagtagal, naalala ni Fellers ang kanyang pagbisita sa 1940 sa Tokyo nang muling makasama niya si Aya. Pagkatapos ay isang guro sa Ingles. Nalaman niya na bumalik si Aya sa Japan matapos na magkasakit ang kanyang ama at namatay. Sa panahon ng isang piging sa tirahan ng MacArthur, inaangkin ni Major General Richter na ang MacArthur ay gumagamit lamang ng mga Fellers bilang isang scapegoat. Sinabi niya na masisisi ni MacArthur ang mga Feller kung ang emperador ay exonerated. Ipinaliwanag ni Richter na ginugol ni MacArthur ang karamihan sa kanya sa nag-post para sa mga dramatikong larawan at nagtatrabaho sa pindutin habang tinitingnan niya ang isang post-military run para sa Pangulo. Matapos ang piging, ipinaalam ni Takahashi sa mga Feller na hindi niya makontak ang tiyuhin ni Aya. Kinumpirma din niya na nagtuturo siya sa isang paaralan malapit sa Shizuoka, ngunit ang bayan ay binomba ng 9 na buwan na ang nakalilipas. Agad siyang nagpasya na maglakbay doon. Nawasak siya sa pinsala at nakikita ang mga labi ng isang paaralan, inutusan niya si Takahashi na makahanap ng isang listahan ng mga patay sa bayan. Naalala ng mga Fellers ang mga araw nang dumalaw siya sa Japan sa harap ng isang paparating na digmaan at rabid anti-foreigner sentiment sa Japan. Nag-aral din siya ng kulturang Hapon at isinulat ang kanyang tesis sa sikolohiya ng sundalong Hapon. Ipinakilala siya ni Aya sa kanyang tiyuhin na si General Kejima para sa tulong sa isang papel sa mindset ng sundalong Hapon. Nagbibigay ito sa kanya ng pag-unawa sa isang tagaloob sa pagmamataas at karangalan ng Hapon. Iginit ni Kejima na kung ang Estados Unidos at Japan ay nasa digmaan, ang mga Hapon ay mananalo dahil sa tungkulin ng sundalong Japanese sa Emperor. Naintindihan ngayon ng mga Feller na ang mga sundalong Hapones ay bulag na sundin ang mga utos ng Emperor dahil naniniwala sila sa kanyang banal na kalooban dahil ang Emperador ay tinuturing ng kanyang mga tao bilang isang Diyos sa mundo. Nang bumalik ang mga Feller sa Tokyo, nagpasiya siyang dapat siyang pakikipanayam sa Vice-Ministro na si Tezaburo Sekiya, isang opisyal ng mataas na palasyo at isang miyembro ng Privy Council. Sinubukan ni Fellers na makipag-ugnay sa kanyang tanggapan na maraming beses ngunit nabigo, kaya humingi siya ng tulong sa MacArthur na humiling ng pag-access sa Imperial Palace. Binigyan niya siya ng isang liham na hinarap sa sambahayan ng Imperial na pinapayagan ng mga Feller na pumasok sa premyo ng Imperial upang matugunan kaagad ang Vice-Ministro. Pinapayagan din siya ni MacArthur na magdala ng isang maliit na contingent lamang para sa kanyang proteksyon. Nang matanggap ni Takahashi ang liham, ipinapayo niya ang mga taga-benta na hindi marunong na sumakay sa palasyo, ngunit pinili pa rin niyang gawin ito. Ipinakita nila ang mga guwardya ng palasyo ng liham. Pinapayagan siya sa loob, ngunit dapat mag-isa na walang sandata. Hinihiling ng mga Fellers ang anumang bagay sa loob ng palasyo na maaring sumasalamin sa estado ng pag-iisip ng emperador bago at sa panahon ng digmaan, ngunit inaangkin ni Sekiya na wala. Ibinahagi lamang niya ang tula na binigkas ng emperor, na hindi pa rin siya pinapansin ng anuman. Si Sekiya, tulad ni Konoe, ay hindi nagbibigay ng anumang katibayan upang mapalabas ang emperor. Nang maglaon, gumagala siya sa bomba out, mga kalye ng rain-swept ng Tokyo, na nalasing sa kapakanan ng kanyang hindi nalutas na mga problema, at nakipag-away siya sa isang lokal na bar kung saan hindi siya kabilang. Ang mga Feller ay lasing na isinulat ang kanyang ulat sa kanyang pagsisiyasat, na nagtatapos na ang emperador ay bahagi at dapat na maging instigator ng digmaang Pasipiko. Naintindihan niya na ang kanyang pag-aresto at pagsubok ay magiging sanhi ng panloob na kaguluhan, ngunit nahahanap ito na hindi kinakailangan. Kalaunan ng gabing iyon, ginising siya ni Takahashi dahil gusto ni Kido na kausapin siya. Hindi inaasahang dumating si Kido sa kalagitnaan ng gabi upang makapanayam ng mga Fellers. Samantala, sinubukan ni Richter ang pagsisiyasat ng sabotage Fellers dahil nais niyang maakusahan ng Emperor. Ipinagbigay alam niya sa MacArthur ng pre-war na interes ng pag-ibig ng Fellers, si Aya Shimada, at para sa sinasadyang pagpipiloto ng mga bomba na malayo sa kanyang tahanan, ang pag-angkin ng mga Fellers ay isang manliligaw na Jap. Naalala ang oras bago sumuko ang mga Hapones, sinabi ni Kido tungkol sa pulong ng magtipon ang taasang konseho pagkatapos ng mga pambobomba. Talakayin nila ang desisyon kung sumuko o hindi. 30 ministro mula sa konseho ang nagsalita laban sa pagsuko. Ngunit ang ministro ng Dayuhan, ministro ng Navy, at ang pangulo ng Privy Council ay nais na sumuko. Pinangunahan ng Emperor ang konseho at mayroong isang kurbatang sa pagitan ng mga pinapaboran ang pagsuko at sa mga hindi. Pinagkakatiwalaan ng Emperor ang mga kaalyado at nais na tanggapin ang kanilang mga termino at ang konseho na sumang ayon sa kanya. Gayunpaman, ang ministro ng digmaan na si Anami ay humingi ng tuhod sa Emperor na huwag sumuko. Dahil mayroong mga radical na militarista sa hukbo ng Imperial, ang Emperor ay gumawa ng isang audio recording ng kanyang utos na sumuko. Bago nila may broadcast ang pag-record, sinubukan ng mga militarista ang isang kudeta at sinalakay ang Imperial Palace. Sa kabutihang palad, ang Emperor at Kido ay nakaligtas at nagawang i-broadcast ito. Ang bansa ay nakinig sa Emperor na sinasabi na tinanggap ng Japan ang mga termino ng mga kaalyado. Sa kasama ang palad, ang iba pang mga saksi ay nagpakamatay at ang lahat ng mga tala ay nawasak. Iniwan lamang siya sa patotoo ni Kido. Ipinagbigay alam ni Kido sa mga Feller na ang papel ng Emperor ay, sa pagiging totoo, isang seremonya. Gayunpaman, ang Emperor ay nangahas na tumayo laban sa mga militarista at maimpluwensyahan sa pagtatapos ng digmaan. Matapos ang pulong, humingi ng tawad si Fellers kay Takahashi sa sinabi niya dati at humingi ng payo sa pagkaya sa pagkawalan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sinasagot ni Takahashi na hindi pa niya ito hinarap. Naalala ng mga Feller ng ang Japan ay nahaharap sa isang paparating na digmaan at ang mga pulis ay nag-ikot sa mga Amerikano. Ang mga Fellers at Aya ay tragically na pinaghiwalay. Dahil inutusan siya ni Kejima na hindi na siya makita muli dahil ilalagay niya ito sa peligro. Di nagtagal, nagpasya ang mga Feller na bisitahin si General Kejima na nakaligtas sa digmaan. Ipinaliwanag ni Kejima sa mga Fellers na ang mga Hapones ay hindi makasarili at may kakayahang mahusay na sakripisyo at hindi masasabi ng mga krimen dahil sa kanilang matinding debosyon sa kanilang mga halagang pangkultura.
Hindi alam ni Kijima kung nagkasala ang emperador, ngunit binanggit niya ang kanyang papel sa pagtatapos ng digmaan. Nagbibigay siya ng mga fellers ng isang kahon na nakatiklop ng mga titik na isinulat ni Aya, at nalaman ng mga fellers na namatay si Aya sa isang magkakatulad na pagsalakay sa pambobomba at nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Nagtapos ang mga feller na hindi ito matukoy kung ang emperador ay nagkasala o walang kasalanan. Gayunpaman, ang kanyang papel sa pagtatapos ng digmaan ay makabuluhan. Ibinibigay niya ang kanyang konklusyon kay MacArthur na hindi nasisiyahan sa kakulangan ng konkretong ebidensya. Nagtatalo ang mga fellers na ang emperador ay dapat na maipalabas habang sumang ayon ang mga kaalyado na papayagan nila ang Japan na panatilihin siya bilang pinuno ng estado. Inutusan ni MacArthur ang mga feller na ayusin ang isang pulong sa pagitan niya at ng emperador bago siya tumawag sa Washington para sa isang desisyon. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang MacArthur na ang pagtanggap ng isang pakikipanayam sa emperor ay halos imposible. Kapag ang mga feller ay pumupunta sa Imperial Palace, sinabi sa kanya ni Sekiya na hindi darating ang emperor. Pagkatapos, iminumungkahi ni Takahashi sa mga feller na maaaring makipagtagpo sa kanila ang emperor kung ito ay isang pagbisita sa lipunan na nag-udyok sa mga feller na anyayahan ng emperador para sa tsaa sa bahay ni MacArthur. Bago dumating ang emperor, ipinagbigay, alam ng mga fellers kay MacArthur ang kanyang papel sa pag-diverting ng mga Allied bombers na malayo sa Shizuoka. Nagpasya si MacArthur na maging isang bulag na mata dahil walang buhay na Amerikano ang nawala dahil dito. Pagdating ni Emperor Hirohito, inalok niya ang kanyang sarili na parusyahan kaysa sa Japan. Sinabi ni MacArthur na hindi niya balak na parusahan ng Japan o Hirohito at nais niyang talakayin ang muling pagtatayo ng Japan. Ang pelikula ay nagtatapos ng marami sa panloob na bilog ni Hirohito ay kalaunan ay naisakatuparan o napapahamak sa buhay para sa kanilang mga tungkulin sa digmaan, habang maraming iba ang nagpakamatay bago tumayo sa paglilitis. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito upang matulungan ang channel. Magandang araw. Salamat sa panonood.